2,000 pesos monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ilagay na natin ngayon dito ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Again mga kapeso, hindi pa laging 6.76% ang magiging dividend rate hindi siya permanent. Ito ay sample computation lamang natin at pwede siyang mabago taon-taon sa dinedeclare ng Pag-ibig depende sa income nito sa mga pautang at iba pa nitong investment. Ilalagay na natin ngayon dito ang 2,000 natin na monthly deposit. Sa January, kapag naghulog tayo ng 2,000 pesos, ang entitled month natin dyan ay 12 months. Bakit natin sinabing 12 months? Kasi ang computation nila simula January hanggang December ay 12 months. Kaya ang dividend income mo, kapag kinumpute nila, 2,000 peso na inihulog natin times 6.76 times 12 months, divide natin yan sa 12 months or 12 months in a year. Kaya ang dividend income natin ay 135 pesos 0.20. Kapag naghulog naman tayo ng February, ang entitled months naman natin dyan ay 11 months lamang. Kaya kung pagkukumparahin mo, yung dividend income mo nung January versus February, mas mababa ng kaunti. Dahil nga nagsimula tayo ng sunod na hulog natin ay February. Hanggang December, pababa ng pababa yung dividend income natin. Sabi natin kapeso, bakit ganon? Akala ko ba compounding interest? Hindi ba dapat yung kinita ko na dividend income dito ay mapapasama sa kikitain ng February ko? Ang sample ko, ang computation kasi ng Pag-ibig sa kanilang MP2 ay parang hybrid ng simple interest at compounding interest. Sa unang taon ng paghuhulog natin or naghuhulog tayo ng 2,000 peso natin, ang una muna nilang gagawin, simple interest method muna. Ganyan muna nila i-compute. Pagkatapos, kapag nabuo na natin yung 24,878 pesos, 878 pesos kasi ang kinita nating dividend nung unang taon ng paghuhulog natin, yung buong 24,878 na yan yung magiging computation naman natin o magiging basis ng computation natin sa susunod na taon. So, ibig sabihin, yung 878 natin, magiging entitled na rin siya ngayon sa dividend. Kaya siya naging compounding, kaya din siya naging hybrid. Times 12 months, divide 12, kaya ang dividend income mo na dyan ay 1,681 pesos. Ngayon, kapeso, sabi nga natin, 2,000 peso ang commitment natin kada taon sa loob ng 5 taon o maturity ng ating MP2. Kaya ilagay ko na dito ang 2,000 para sa 2025. Ganun pa rin kapeso, simple interest method muna ulit tayo sa mga nahulog natin. Ngayon, mabubuo yung dividend income natin na 2,560 pesos. Magkano na ang total na nahulog mo? 24 plus 24 ay 48,000 pesos. Ngayon, ang naipon natin ay 51,439 pesos na kapeso. Yan ngayon ang magiging entitled na naman sa dividend sa susunod na taon. Magiging compounding na naman yung dating simple interest method natin. Ngayon, lagay ulit natin dito yung 2,000 para sa 2026. Sa 2027, ganun ulit kapeso, maghuhulog ulit tayo ng 2,000 pesos hanggang 2028 para ma-withdraw natin siya ng January 2029. Yun yung pa-5th year natin. Ngayon, ang total na naihulog mo kapeso ay 120,000 pesos. Pero yung total dividend income na makukuha mo ngayon ay 22,387 pesos. Kaya ang mabubuo mo o sa maturity period, yung 120k mo magiging 142,387 pesos. Ngayon kapeso, parang sabi mo, ang hirap naman, every month pag kailangan ko maghulog. Pwede bang one time ko lang gawin every year? Every January, maghulog na lang ako ng 24,000 pesos. Pwede yan kapeso. Gawin natin, sample computation. 24,000 ang ihuhulog mo kada taon.
ang 6.76% pa din ang gagamitin natin na dividend rate. Again, kapeso, paiba-iba ang dividend rate natin. Entitled months, 12 months yan. Kasi naguhulog tayo simula January. Ang dividend income mo agad, 1,622 pesos. Kaya yung total money mo sa first year pa lang, 25,622 pesos. Bakit ganun, kapeso? 1,622 yung dividend income ko dito. Pero sa monthly, unang paghuhulog ko, 878 agad. Bakit parang natapyas ng kalahati? Kasi kapeso, tingnan mo dito, yung January mo, 2,000 lamang ang entitled sa 12 months o buong dividend. Pero dito sa yearly, 24,000 pesos kaagad. Kaya malaking bagay yung nag-uumpisa ka kaagad ng malaki. Pero hindi natin sinasabi na huwag kang maghuhulog kung hindi malaki yung umpisa mo. Mas okay pa din na simulan mo na ngayon kung magkano man ang meron ka. At least tumatakbo na yung panahon, nakakapag-invest ka na sa iyong MP2. Sabihin natin na peso na dire-diretso. Sa loob ng 5 taon, nag-commit talaga tayo 24,000 pesos. Nakabuo tayo ng 120,000 pesos sa loob ng 5 taon. Ang dividend income na kinita mo, 26,643. Kaya ang total money mo, 146,643 pesos. Nakalamang ka ng halos 4,000 kasi dito 142K, dito naman sa yearly, 146,000 pesos. Ngayon, kapeso, ang kalimitan na tanong sa atin, pwede ba na, halimbawa, nag-commit talaga ako ng 2,000 pesos. Tuwing November, nagkaka 13th month pay ako. Pwede bang 5,000? Oo naman, kapeso. Paano halimbawa, December, gastos season yan Pwede bang huwag maghulog? Oo naman, kapeso. Pwede din yan. Pwede mo kasing laro-laruin ang pag-ibig. Tingnan mo, dito ang total na nahulog mo 121 pesos. Tapos nung 2026 sabi mo, paano yan? May nagkapera ako ng 10,000, pwede bang ihulog? Oo naman, kapeso, pwede mong gawin yan. Sa susunod na taon, halimbawa, November 2027, sabi mo, ang laki ng 13th month pay ko, may kasama pang year-end bonus, pwede ko bang gawin 20,000 pesos? Oo naman, kapeso. Magkano yung total na nahulog mo? 147,000 pesos. Ang makukuha mo, 172,000 pesos. Dito sa yearly, kapeso, sabi mo, ngayon kasi sa unang taon, may 50,000 pesos ka. So, inihulog mo. Pwede yan, kapeso. Halimbawa, 2026, sabi mo, hindi kaya ng 24,000 Napalaki ang gastos nung nakaraan na holiday season. Pwede bang ang gawin ko 12,000 lang muna? Pwede naman yan, kapeso. Pwede mong gawin yan. The next year, sabi mo, may paggagamitan ako ng 24,000 ko. Pwede bang wag muna maghulog? Pwede din yan, kapeso. January 2028, last year ng paghuhulog mo. Sabi mo, may 40,000 pesos ako. Pwede ba? Pwede. Ang total na nahulog mo, kapeso, 126,000 pesos. Ang total money mo, 157,000 pesos ang makukuha mo. O ano, kapeso? Natutokso ka na ba sa benefits na magagawa sa'yo ng Pag-ibig MP2? Aba, simulan mo na mag-invest ngayon, kapeso.